Ninoy Aquino International Airport. Papalitan na raw ng pangalan. Yan ang kumakalat na balita ngayon sa Pilipinas. Pakinggan natin si Banat Bay sa kanyang mga opinyon tungkol dito. O, naiya, papalitan ng bagong pangalan. Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Medyo nalaglag ako doon, binasa ko yon. Ang hirap nun. Kasi siyempre, di ba, tatanungin wala na sa ibang bansa ka, immigration. Saan ka lalapag? Usually merong ganun eh. Saan ang pinanggalingan mo? Anong airport pinanggalingan mo? Kasi siyempre merong mga connecting flights yan, di ba? Sasagutin mo ngayon yung banyaga, sasabihin mo, I came from Paliparang Pandigan ng Pilipinas. Medyo, sa tingin ko, what? Gaganon siguro yung immigration. Paliparang Pandigan, Pilipinas? Medyo, ako, pabor ako na palitan. Matagal na, dapat. Medyo naiyak. Yak! Sino ka? Para ilagay sa pangalan mo. Anong nagawa mo? Excuse me, the Ani, 610 yen. Hindi naman sa hindi ko naman sa, alam naman natin na namatay si Ninoy sa airport. Paano yung mga namatay din na nagsisilbi dyan sa airport? Meron din naman siguro mga maintenance dyan na nagsisilbi, namatay din dyan. Pati nila pangalan nila. Ano bang ginawa ni Ninoy? Sorry pero kung sa opinion nyo, maganda. Sa opinion naman namin, kung hindi naupo si Cory nung namatay to si Ninoy, anong nangyari? Lalo tayong bumaon na bansa. Wala nga na-build na magagandang lugar ang nung panahon ni Cory, panahon ni Marcos, ang daming mantakin mo nung panahon ni Marcos. Ito konting kasaysayan lang Although hindi pa ako buhay na buhay noon. Siyempre naalam ko kasi sa tatay ko na Marcos pa rin. Loyalist kami noon, nagrarally kami noon. Talagang sabayang rally nung sa Cory Aquino. Talagang pinupukpok nila sila. Cory, ganun yung busina nila. Cory. Kami, Marcos pa rin. Tapos magsalubong kami, naka-jeep pa kami noon. Jeep pa yung gamit namin noon. Kinaganon namin yung coach, mga sasakyan nila. Anong Cory kayo dyan, mga kurikong. Ganun pa tawag namin, mga kurikong. Ganyan, di ba? Galit na galit kami noon. Kasi naman, kitang-kita naman namin na talagang namayagpag, tahimik, disiplinado. Sabihin na natin, masyadong mahigpit nung panahon ni Marcos. Yun nga yung maganda eh. Nung naging maluwag tayo, anyari, dumami mga MPA. Pag-upo ni Cory Aquino, pinalayas to dito. Pinapunta, pina-exile siya Joma Season. Di ba? Yan ang isa sa mga una-unang ginawa ni Cory. Alam nyo ba, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming kudita nung panahon ni Cory. Alam nyo kung bakit? Kasi feeling nung mga sundalo, pinagtanggol nila, sige, ayaw namin kasi galit sila kay Ber si Fabian Ber. Siya yung parang kanang kamay ni Marcos, galit sila, sige, alis tayo, lalaban tayo. Nandyan si Enriles, si Ramos, at saka may isa pa. Nakalimutan na. Kasama na rin dyan si Atas yung nasa nun So, nung ganyan na yan, di lalaban na sila. Wala silang mahanap na leader na talaga magiging muka. Di ginamit nila si Cory Aquino. Akala nila nun magbabago. Kesa sa nagbago, anong nangyari? Pinalaya si Joma Season. Ayun, nagalit ang mga militar noon, kaya maraming kuditang nangyari. Yan ang totoo niyan. Kaya sa akin, ito lang masasabi ko. Kung sinasabi nila walang utang na loob talaga namang wala kaming utang na loob kay Ninoy. Sorry, pasensya na. Hindi ko to pero in my opinion, it's in my humble opinion, walang nagawang maayos si Cory. Di ba? Siya nga lang ang presidenteng nagpakulong ng isang media. Nilibel niya, di ba? Tapos sasabihin nila, kalayaan, demokrasya. Yung ultimo nga vice president na nakaalyado niya, si Doy Laurel, na naging secretary niya, secretary, ibig sabihin, naging isang, nakalimutan ko na kung anong department yun Isa sa mga gabinete niya ni Cory Aquino, yung vice president niya, nakaalyado niya na si Doy Laurel. Mismo yun nagsabi, pumalpak si Cory Totoo yan, sila ang nagsabi niya mismo, palpak. Kaya siya umalis, tumiwalag siya doon.
wala talaga nangyari. Bigyan mo ako ng isang bagay na may nangyari nung panahon ni Cory. Wala. Sorry, pero wala talaga. Oo, tama si Louie Beltran, di ba? Pinakulong niya. Ang bihira, oh. Kasi kesyo ang parang may sinabi siya na si Cory daw, ganito, nagpumasok sa, pumasok sa kama ba? Ang tawag sa ilalim ng kama, ganyan-ganyan. O, ni nagkaawa. Parang ganun lang eh. Sabi ko, ano ba namang klaseng presidente ito? Ito ang presidente natin, papatay na, aanuhin na, lahat na, demonyo na. As in, tinawag na lahat. Ang sabi niya, kalayaan nila yan, dead man. Dead man. Oh. Pinapapasok pa nga yung mga morong, yung mga moron sa Malacanang eh. Kahit puro fake news ang pinapakalat eh. So, ako, payag ako na palitan ng NAIA. Sa totoo lang. Pero sa akin, good job tong ginawa ni kasi ni Paulo Duterte kasi pag siyang nag-author, sa tingin ko walang papalag diyan. Kaya agree ako diyan. Push mo 'yan. Kaya lang medyo parang pandaigdigang ng Pilipinas, medyo masyadong malalim. Baka mahirapan naman yung ibang bansa sa atin pagka ginamit 'yan. Baka naman pwede lang sir na Manila International Airport. Since it's in Manila, o in Metro Manila. O kung hindi man, Philippine International Airport, di ba? PIA. Philippine International Airport. Sa tingin ko, mas maganda yon. O kasi, kaya naman ano pa bang magandang pangalan? Sige nga, mag-suggest nga kayo. Mas gusto ko pa nga Duterte International Airport para mas mabwisit sila. O mas maganda DDS International Airport. Mga pwede lang pumasok ay mga DDS. Tapos palabas lang lahat ng mga dilawan, ganon, 'di ba? Pasok lahat ng mga DDS. Labas lahat ng mga dilawan, ganon. Sana ganon na lang, DDS International Airport. Maharlika International Airport. Pwede rin, kaya lang ako mas gusto ko kasi yung siyempre kailangan din natin ng medyo yung mababanggit naman ng ibang bansa. At least maaalala. Kaya ako okay sa akin yung Manila International Airport since it's in Manila, okay? Or alam ko Pasay. Ibig sabihin Metro Manila, yun ang ibig sabihin. Okay? Joey Jokiko, CHF2, good PM Idol Banat watching from Switzerland. O diba? Sandali lang ha, check muna lang natin kung meron na bang mga nanonood. Baka naman wala pa. Dali lang. In Manila. Oy, ingay mo. Maingay ka. Pasay. Ay, marami na palang nanonood. Ayan na. Ay, tanga-tanga mo. Binura mo pa yun. Binura mo pa. Tanga-tanga. Wait lang. Huwag naman magagalit. Ayan. Okay. Ayun na nga. So, ano pa bang pag-uusapan natin? Aside from yan, pag-uusapan natin. Kayo, ano mga suggestion ninyo? Ha? Pearl of the Orient Airport. Ayun, taray. Masyado namang malalim yun. Parang may yan ha. Todo suporta mga DDS kahit napalpak. Twister pa ang gusto in times of pandemic ay pahihirapan nyo pa ang buong mundo na palitan ng kanilang hindi. Ano ba? Ito kasi, may mga hirit na naman. Itong mga dilawang tae. Ha? May hirit na naman sila. Sasabihin nila, bakit naman sa kagitaan ng pandemic? Bakit naman gusto pang palitan ng ang pangalan ng airport? Alam mo yung naiisip ko? Sabi ko, ano ito? Tanga, gusto nyo forever na tayong mag-pause? Sige, intindihin na lang natin yung COVID. COVID na lang lahat yung pag-usapan natin. Lahat ng batas patungkol sa COVID, dyan na lang yung ipasa natin. Pambihira ho kayo mga dilawang tatanga-tangang tae. Ha? Bakit? Matagal ba itong pandemic? Abutin pa ng taon to. Ang tagal pa bago magkaroon ng vaccine. Ano gusto ninyo? Wala na tayong asikasuhin? Since pandemic, gusto nyo lahat na lang asikasuhin natin. Gamot. Lahat ng batas tungkol sa gamot. Bawal lang bumili ng Biogesic. Bawal lang bumili ng Ponstan. Ganyan, puro ganyan batas na lang. Ayaw nyo na umandar, umusad-usad, mag-usapan na ibang bagay. Ang tanga-tanga nyo naman. Ilang taon pa ito? Sa tingin mo, matatapos ito next week? Ay, tanga ka talaga. Kayo mga dilawan, wala talaga kayong mga utak. Yan ang mahirap sa inyo, pinaraw-araw ninyo.
Parang pinapasok nyo yung COVID sa mga utak ninyo. Kaya nalusaw na. Ito kasi, di ba? Ako, naiisip ko rin yan, sabi ko nung una. Bakit ba kasi inaasikaso pa yung mga ibang bagay? Pero ano to? Titigil na lang tayo sa mundo? Sige, tumangan na lang tayong lahat. Sa bahay na lang tayo lockdown. Wala tayong gagawin! Wala tayong pag-uusapan kung hindi yung COVID. Ayoko na. Wala na ibang topic ako, hindi COVID ha. Walang iba. COVID kasi nasa pandemic tayo. COVID lang. Ayoko na. Ayoko na yung mga topic nyo kasi COVID lang tayo. Huwag na natin pag-usapan ng mga jowang manloloko. Puro COVID. O ano? Ilan ang microorganism na nagdadala ng COVID? Yung mga ganyan-ganyan, puro ganyan na lang. Ang tanga-tanga naman ito mga dilawan na ito. Ayan, chill. Ayan na, chill. Sandali, ito na nga. Kasi alam nyo, ito ha, para lang sa kaalaman ng iba ha. Pasensya na, pero life must go on. Yung iba naman kasi parang trip na nila yung trip na namin itong ECQ na lang tayo forever. Wala magtatrabaho, higala lang tayo lahat. Asin tayo, ayuda mula sa gobyerno, penging ayuda. Wala pang ayuda. Sige, lockdown na muna tayong lahat. Tigil na tayo sa buhay natin. Hindi ho ganyan ang buhay. Ang problema, kaya ho tayo nag-lockdown para medyo pabagalin lang. Pabagalin yung pag-spread ng sakit. Tapos makapaghanda yung gobyerno. Ngayon, nakapaghanda na yung gobyerno. Marami nang ginagawang testing, marami ng facility. Salamat sa $2, Banat Bay International Airport, Harris June Cruises. Salamat po, pero ayoko niyan ha. Totoo lang, di ba? Isipin mo yun ha. So bumagal na. Okay, sakit na dumadami pa rin yung COVID, at least kaya nang saluhin ng mga ospital natin. Yun ang point ng pag-lockdown. Pero we have to face the fact, wow, English yan ha. We have to face the fact that life must go on. We have to do something about it. Sabi nga kanina pinag-uusapan, are we going to be, Sandali tayo, papa-English ako sa inyo! Parang tayo ba magiging modified GCQ? Sa totoo lang, dapat matuto na tayo. We have to adapt to these new changes. We have to learn how to evolve. Kasi ano yan eh. So kunwari, halimbawa, kanina nagpunta ako ng mall. Ha? Bumili ako ng printer. Tapos, naglalakad ako, sabi ng pulis, ay mali, security guard, stop! In the name of love, until I break. Hindi, sabi niya talaga sa akin, stop! Sabi ko, bakit? Ako si Banat Bay. Sabi ko, hindi, joke lang. Hindi ako ganon. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, sir, dun po kayo sa kabila kasi one way na huya. Pati doon sa loob ng mall, one way. Dapat doon ka sa kanan. Dito sa kaliwa, paharap lang. Sabi ko, alam mo yun na paisip ko, ang galing din eh. Okay? Misa nakakabuisit. Bakit gano'n? Iikot pa ako. Nandyan lang bibilang ko. Iikot pa ako. Kaya lang sabi ko nga, we have to learn to adapt. Or else, post na lang tayo sa buhay natin. Ganito na lang. Hindi. Kaya niya ako pinaikot nun para hindi marami ang tao, hindi magsasalubong, nagsalita yung dalawang tao na so, na ano mo, di ba? So, ang ginawa, sa labas, sa kabila niya, ikot. So, ito yung parang gitna. Ikot ka ngayon. Sabi ko, baka may bike lane din dito sa loob ng mall. Pero, kailangan talaga eh. Ganun talaga dapat eh. Dapat na tayong matuto. Hindi na pwede yung, kasi ganito lang ako. Di ba ho, dapat matuto na tayo mag-adapt doon. Ibig sabihin, kailangan na nating umandar. Etong mga batas na pinatutupad o gagawin ng Kongreso, ng Senado, hindi ibig sabihin, puro COVID na lang, Bayanihan Act na lang, araw-araw ang pag-usapan natin. O kaya new normal law na lang ang pag-usapan natin, araw-araw. So ilang taon tayo mag-uusap tungkol dyan? Hindi ba tayo pwedeng pag-usapan naman yung ibang mga bagay? Kung nagustuhan nyo ang video, please comment down below. Huwag kalimutan mag-subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para updated kayo sa mga latest news. Kita-kita tayo sa next video. Have a great day!